Dalawa na mong bangkay, sakay na lang sila PC. Mistulang nagzi-zipline ang mga estudyanteng ito papasok sa eskwela. Buwis buhay. Kuha ang video noong March 3, bitong taon, sa Barangay Sagayen, lungsod ng Asunsyon sa Davao del Norte. La, ang kalo, ay, nahagbong gid yung kalo. Matapos matangay ng baha ang kanilang bangka na tanging paraan upang makatawid ng ilog. Nakita ang bangka matapos ang ilang araw. Kaya gamit na nila ito ulit ngayon. Wala itong katig kaya mahirap balansihin. Isang pagkakamali lang, siguradong tataob. Peligroso, lalo na sa mga bata. Karamihan sa mga sumasakay dito ay mga estudyante. Araw-araw nila itong binubuno para sa kanilang mga pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Kung walang kasamang matanda, ang maliliit nilang braso ang humihila ng tali na nakakabit sa kinakalawang na kable upang makaabante sa tabing ilog. Dagdag pahirap ang maraming butas, kaya kailangang limasin ang tubig upang hindi lulubog ang bangka. Ang ilan sa kanila sinasamahan ng magulang upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Grabe ang kahadlok, kabalaka, kay basig mayabo. Nga, mo masudlan og tubig, nga laong bayani diri, adi ba ni basta-basta matungkad na. Mas mabigat na problema kung may pasyenteng kailangang ihatid sa ospital o kaya naman may kailangang ikargang kabaong. Matagal na nila itong panawagan. Ang kanilang hiling, magkaroon ng tulay. Dugay na lang mong yandong ang alyanan diri kay tungod sa mong kalisod na mo. Wala min milaing choice kay maura man na amo ang sakyanan jud padung diri among padung eskwela. Pang ni jud na mo kuan ma'am kanang hanging bridge. Ang kabuuang storya, abangan sa RTV Presents ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Ito si John D. Esteban para sa GMA Integrated News.